Matapos ang naging underwhelming performance ng unang import ng SMB na si Tauras Hogela sa mga tune-up games at sa mga practice games, hindi pa man nagsisimula ang Governor's Cup ay pinalitan na siya kaagad ng SMB. At ang pumalit sa kanya ay si Jordan Adams, isang 30 years old na kagagaling lang sa IBL o Indonesia Basketball League sa team ng Dewa United Banten. Nag-champion rin siya sa 3-point shootout nito lang huling IBL All-Star 2024 at naging magka-teammates sila ni Lester Prosper para sa Dewa United. Kaya sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang bagong import ng SMB, si Jordan Adams. Si Jordan Lavelle Adams ay ipinanganak noong July 8, 1994 sa Atlanta, Georgia. Ang kanyang mga magulang ay sina John Adams, isang nutrition manager, at Sabrina Robinson Johnson, isang dental hygienist. Bagamat hiwalay ang kanyang mga magulang, ay nanatili pa rin silang magkaibigan. Noong si Adams ay nasa grade 4 nahiligan niyang maglaro ng American football at basketball. Dahil dito ay lumipat siya mula sa bahay ng kanyang ina patungo sa kanyang ama. At ang isa sa kanyang coach mula nang siya ay nag-6 hanggang nag-16 ay ang kanyang ama. Nag-aral si Adams sa Central Gwinnett High School sa Lawrenceville, Georgia para sa kanyang unang 2 season at lumipat siya sa Oak Hill Academy sa Virginia para sa kanyang huling 2 season kung saan siya ang ika-9 na player sa kanilang basketball program na nakakuha ng 1,000 career points. Siya ay itinuring na 4-star recruit ng ESPN.com. Nakalista rin siya bilang number 9, small forward, at number 41 player sa kanilang bansa noong 2012. Naglaro din siya ng Amateur Athletic Union Basketball sa Atlanta Celtics. Di nagtagal, ang kanilang coach sa Celtics na si Corey McRae ay naging assistant coach sa UCLA. Dahil dito, ay tinanggap ni Adams ang isang athletic scholarship para maglaro para sa UCLA Bruins. Naging kasabayan niya sa freshman ay sina Shabazz Muhammad, Kyle Anderson, at Tony Parker sa isang UCLA recruiting class na itinuturing na pinakamahusay sa kanilang bansa. Sa kanilang 4, si Adams lang ang hindi naging McDonald's All-American. Sa kabila nito, nanatili pa rin siya sa UCLA. Sinimulan niya ang 2012-2013 season na may 20-plus points sa unang 4 na laro. Siya ang naging unang freshman sa UCLA na nakagawa nito. Si Adams ay pangalawa sa kanilang team sa scoring behind Shabazz Muhammad. Tinapos niya ang season bilang starter sa loob ng 27 sa 33 games na kanyang nilaro. Sa Pac-12 Conference, nag-average siya ng 15.3 points per game at pinangunahan niya ang conference sa kanyang 73 steals. Sa kanyang sophomore season, isinulat ng Inland Valley Daily Bulletin na maaaring ito na ang huling college season ni Adams dahil may balak siyang sasali sa NBA draft. Noong March 6, umiskor si Adams ng career high na 31 points nang makuha ng UCLA ang number 2 seed para sa 2014 Pac-12 tournament kalaban ang Washington. Sila ay nanalo sa tournament, kung saan ay na-upset nila ang ranked number 4 na Arizona sa championship game. Sa seasong iyon, meron siyang average na almost 18 points per game, team best na 83.6% sa free throw, at 2.8 steals per game. Si Adams ay binoto sa All-Pac-12 First Team at pinangalanan siyang UCLA's Most Outstanding Team Player. Noong April 2014, maagang nagdeklara si Adams para sa NBA draft. Maraming analyst ang naniniwalang malaki ang kanyang tsansa na makuha bilang first-round pick. Tinapos niya ang kanyang UCLA career na nakapaglaro siya ng 69 games at may average na 16.4 points, 4.6 rebounds, at 2.1 assists. Nakagawa rin siya ng school record na 2.43 steals per game. Kaya noong June 26, 2014, pinili siya ng Memphis Grizzlies sa first round bilang ika-22nd overall pick ng 2014 NBA Draft. Gayunpaman, mas gusto ng head coach na si Dave Joerger at ng mga Grizzlies fans ang isa pang shooting guard na si Rodney Hood na sumunod na kinuha ng Utah Jazz bilang ika-23rd pick. Sinimulan niya ang 2014-2015 season na may mababang playing time sa Grizzlies at nakatanggap siya ng multiple assignments sa Iowa Energy ng NBA Development League. Ginugol niya ang halos lahat ng season niya sa D-League at nakapaglaro lamang siya ng 30 games sa Memphis kung ito ay garbage time na. Noong off-season, sumailalim si Adams sa isang minor surgery para ayusin ang meniscus sa kanyang right knee.
nakalaro lamang siya ng 2 games sa first 4 games na kanilang nilaro sa regular season bago siya na sideline dahil sa right knee soreness. Noong January 12, 2016, sumailalim siya sa isang right knee surgery at hindi na siya nakalaro sa natitirang bahagi ng season. Noong preseason, October 24, dahil sa pabalik-balik na injury at surgery sa kanyang right knee, si Adams ay na-waive ng Grizzlies matapos siyang inaasahang hindi na makakalaro sa buong season. Nang sumunod na taon, sumali si Adams sa Portland Trail Blazers upang maglaro sa 2017 NBA Summer League. Naglaro siya sa Sons of Westwood sa The Basketball Tournament 2018 at nakapaglaro rin siya sa Al-Wadha ng Syria sa Dubai International Basketball Championship noong 2019. Noong February 2019, kinuha siya ng Rio Grande Valley Vipers ng NBA G League. 2 games lamang ang kanyang nilaro at nag-average siya ng 1.5 points bago na wave noong March. At nang sumunod na taon, sumali siya sa Venados de Mazatlan ng SIBA Copa ng Mexico. Sa 2 laro, nag-average siya ng 23.5 points, 7 rebounds, 1.5 assists, at 2 steals per game. Noong July 17, 2020, pumirma si Adams sa Libertadores de Querétaro ng Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pagkatapos ng 4 na buwan, nag-sign siya sa Club Comunicaciones ng Liga Nacional de Basket. Dito ay naglaro siya sa Comunicaciones hanggang April 2022. Pagkatapos ng isang stint niya sa Libertadores de Querétaro noong July at August 2022, naglaro si Adams para sa Club Atletico Aguada noong October at November 2022. Noong February 2023, sumali si Adams sa Gladiadores de Anzoátegui sa Venezuela. At nito lang August 2024, nag-sign siya sa San Miguel Beermen ng Philippine Basketball Association bilang replacement import para sa paparating na 2024 PBA Governors Cup